Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus, Signs, Cross Watchers. Ito yung reading ninyo para sa araw na to hanggang katapusan ng buwan na ito or kung kailan nyo man mapanood ito ay timeless reading din. Maraming salamat Aquarius sa iyong pagsuporta, palaging pagsubaybay, pag-leave ng comment, pag-like, pag-share. Ayan, at kung interesado ka sa private reading services ko, pakipanood na lang hanggang dulo yung video, lahat ng detalye nandyan. Or pakibasa lahat ng nakasulat sa description. So, hindi ko kontrolado, Aquarius, yung mga energies na mahuhugot natin sa reading na ito. Pwedeng sa iba sa inyo tapos na, pwedeng sa iba nangyayari or mangyayari pa lang. Okay, hindi ito personal reading ninyo, kaya for sure, hindi makaka-relate lahat dito. Okay. Meron kang skills dito. Keep your life in balance. Pwedeng Libra energy. Ayan, pwedeng something na kailangan mong ayusin, balansehin sa buhay mo. Bigyan ng attention kung napapabayaan na or sumusobra sa ganitong bagay. Ayan. Trabaho, ayan, pay attention to your work. Pwede rin itong excessive na pagtatrabaho, baka nasusobran ka trabaho, kulang sa pahinga, walang masyadong day off. Workaholic. Sobrang sobra yung attention na binibigay mo dito sa trabaho, pwedeng may ibang bagay ka na napapabayan like sarili mo, family, relationships, health mo, di ko alam, no? Okay, siguro may mga importanteng bagay din sa trabaho na kailangan tutukan mo. Maging mabusisi ka sa mga detalye. Ayan. Parang may mga dito, mga documents, letters, emails, mga pipirmahan. Hindi ko alam kung ano yan, pero may mga papel. Siguro healthy work-life balance yung kailangan mo. Okay, dito sa dalawang cards na to. At merong bagong person na papasok sa buhay mo. Yan. Chair-filled. Someone new is entering your life. Romantic man po ito, hindi. Pwedeng kaibigan, no? Pwede rin naman romantic na connection na papasok sa buhay mo. Meron something na magpupuno nung space or puwang. Kasi meron something na na-occupy na rito eh. Okay? So, ayan. Kung ano man itong bakante ngayon sa buhay mo, pwedeng yun yung mapupunan na role nitong tao na to na papasok sa buhay mo. Yung mga mahilig sa numbers dyan, kung may mga numbers sa card, sulat nyo na lang. Mga mahilig sa numerology. Okay, unang number mo is 60. Water pig, baka may pinanganak sa year of the water pig. Being in the flow. Number 33, fire monkey. Time to embrace change. O baka may pinanganak ng fire monkey. Pinanganak ng fire snake. Number 54, living from the heart. Being in the flow means yung paano ka makasabay sa flow ng buhay. Sumabay sa agos, makapag-adapt, maka-function, no? Ibig sabihin, nandoon ka sa current eh. Kumbaga, inaayunan mo or sumasabay ka doon sa current, hindi mo siya kinokontra. Okay? Kung ano man tong bagay na to, ibig sabihin, kailangan mong sabayan yung agos. Kailangan mong makapag-adjust dun, makapag-adapt, no? Kumbaga, wag mong kontrahin, wag i-force. Okay? Yan yung ibig sabihin ng being in the flow. Or maybe na parang in demand ka, may negosyo ka man, may services ka man, parang andun ka sa flow eh. Parang nasa tamang, pwedeng nasa tamang daan ka dito, landas.
or nandun ka sa tamang timing, tempo, or opportunity, no? Being in the flow eh. Nandun ka eh, present ka eh. And you have fire monkey. Time to embrace change, ayan. So, kung may mga pagbabago ka na hindi mo pa wini-welcome sa buhay mo, itong mga pagbabago na to, darating at darating talaga yan. And siguro, it's about time na tanggapin mo na lang itong mga pagbabago na to. Ayun na nga yun, no, being in the flow. Kailangan mo siyang tanggapin whether you like it or not. Kailangan mo makisabay sa agos eh. And yun yung pagbabago na binabanggit dito. Oras na i-embrace mo yung pagbabago na yan. Part yan ng evolution mo. Part ng growth mo. Spiritual growth man yan or what. Okay? Part ng iyong survival din, no? So, syempre, kung hindi kasi natin kayang sumabay dito sa flow, sa pagbabago, hindi tayo makaka-survive. Kasi yun yung course ng buhay natin. Whether we like it or not, may mga bagay na dumarating sa buhay natin na hindi natin kontrolado, pero part talaga yun ng journey mo. Part ng buhay mo yun. So, the more na dinidelay mo yun, the more lang na tatagal. Tatagal yun. Pwede kang ma-stuck ng matagal dun instead na maka-move forward ka na. Yun lang naman yun eh. So, kung naman ito, pagbabago na to, tanggapin mo ito ng buo sa kalooban mo. Ayan living from the heart. Ito naman means following your passion, feeling ko lang. Sundin mo yung sundin mo kung ano yung sinasabi ng puso mo. At kung ano man itong bagay na you are passionate about, gawin mo yan. Do more of these things na na you are very passionate of, kung ano man ito. Okay, sundan mo yung puso mo. Gawin mo tong mga i-follow mo itong passion mo. Yan yung nafi-feel ko dito sa card na yan. Okay, dagdag mo pa. May number 7, Scorpio energy. Number 14, Sagittarius energy, Temperance. At saka number 8, Gemini energy. Balance na naman Aquarius Importante talaga yung balance ngayon dito sa sitwasyon mo sa buhay mo. Kaya kung ano man itong mga bagay na nasobrahan ka na or napabayaan mo, yun yung dapat mo balansin. And with the Temperance card is pagiging patient. Oo. Sa tingin ko, hindi lang about balance yung inuungot sa iyo dito. Merong sinasabi dito na pagiging pagpapasensya. Kasi dito parang the angel is pouring two liquids from magkaibang cup. Pwedeng tinitimpla niya, binabalanse niya yun, tinitignan niya kung magwo-work ba yun. So, kailangan dito ng patience, kung inaalam mo pa, kung ini-experiment mo pa lang ito, pwedeng kailangan talaga maging patient ka. Kasi pwedeng hindi mo pa makuha yung tamang timpla or tamang balance sa unang attempt diba? So, para hanggang makuha mo yung tamang timpla, yung tamang balance, doon pa lang magiging okay ang lahat. And kailangan talaga ng patience dyan sa pag-experiment, diba? So, yun yung nakikita ko dito. Try mo na lang balansehin yung mga bagay-bagay and maging patient ka habang binabalanse mo yan. Hanggat di mo pa na perfect yan, nakukuha yung tamang timpla, yung tamang balance. This could be finding meaning in your life. May binabanggit dito. What is your highest purpose? Ano yung meaning talaga? Which is sinasabi dito, yung following your passion. Living from the heart, pwedeng yun. Magka-relate sila actually.
Mm. Magiging at peace ka lang pag nahanap mo na itong yung hanggang mahanap mo yung fulfillment mo, which is paano mangyayari yun. I-follow mo kung anong passion mo. Okay? Magiging okay din yung mga bagay-bagay based dito sa cards na to. Ayan. So, pwedeng ito may kinalaman sa healing. Ayun, no. Kung hindi man okay yung pinagdadaanan mo ngayon, darating at darating ka rin sa point na mag-heal din yan or magiging balance rin yung mga bagay-bagay, magiging at peace din. Ayan. So, nakikita ko dito with the Eight of Swords mo is makakaalis ka na dito sa isang negative situation. Ayan, no. Ano man itong bagay na to nagtali sa'yo in the past or ewan ko, recently, makakalaya ka na dito basta may release. May release, may freedom. Makakalaya ka na rin, finally. Kung ano man ito. Tignan na natin yung love life. Love life mo, katay 4 na cards. So, parang meron ditong malapit, nagsiset na ng boundaries. Ayan. Meron something na nililimitahan na, nagsiset na ng boundary, or nagbibigay ng ultimatum, last chance. Hindi ko alam, bahala ka na. Pwedeng energy mo to, energy ni person mo, bahala na kayo mag-connect niyan. Okay? Basta, pwedeng meron ditong malapit nang maubos yung pasensya niya. Sumabog, kasi yan na nga, nag-set na nga ng boundary limitation to eh. Pwedeng napupuno na. Konti na lang, okay? Someone who is dinedetach niya ng sarili niya or hindi na siya umaasa dito, ewan ko kung sino sa inyo to. Kasi nga napupuno na eh. Nag-set na ng boundaries limitation to, whether ikaw to o yung person. Ayaw nang umasa. Pwedeng dinedetach niya nga niya yung sarili niya eh. Pwedeng na-frustrate na yan, na-disappoint na yan. Ayan o. Ine-enjoy na lang niya yung sarili niya. Ayaw na niyang maging dependent dito sa connection na ito. Kasi maring ilang beses na siyang na-let down, na-disappoint na itong person na to. Sabi ko nga, naabot na yung limitation, naglagay na ng mga boundaries. So, pwedeng ikaw yan, kung ikaw ay dinedetach mo na yung sarili mo dito sa kakonect mo, dahil ganyan, many times ka nang napunde, napagod. Okay? Oh, things are heating up. Pwedeng yung iba dito, meron kayong matinding chemistry or nararamdaman sa isa't isa. Oo. Or merong something dito na namumuo, anytime pwedeng sumabog kasi meron things are heating up. Okay? So, tignan na natin yung mga payo sa'yo ng cards. Various karagdagang mga mensahe. Huwag ka na tumigil. Aquarius, malapit na. Don't stop. Push lang ng push, go lang ng go, wag mo na mag-quit, wag mo nang tigilan yan dahil malapit ka na dyan, malapit mo nang ma-achieve yan or malapit nang dumating or mangyari yan, ano man yan. At meron ka na talagang dapat i-let go, sa tingin ko, yung sinasabi dito, yung something about pagbabago. Ayan, may mga kailangan ka nang i-release or tanggapin or i-welcome sa buhay mo, which is yung changes. Feel ko lang. Pero pwede rin may ibang bagay na tinutukoy dito na kailangan mo ng bitiwan, no?
Isa pa. Oh, within the next few months, may timing na binibigay dito. Hindi ko alam, baka merong something na importante paparating sa'yo sa susunod na mga buwan, or kung nag-a-ask ka ng time frame, pwede ang clue or hint na ibinibigay sa'yo is baka sa mga susunod na buwan pa, baka kailangan mo pang maghintay. Okay? Baka doon pa lang mangyayari or darating kung ano man yan. Tignan na natin yung closing message para sa iyo. So, ito yung nahugot natin. At ang pinakamensahe, the best way to fill your life with love is to open your heart and give love. Aquarius. Paano papasok yung love sa buhay mo kung palagi na lang sarado yung puso mo? Okay? So, ayan. I love you, Aquarius. Take care. God bless, babush. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. Shoutout at thank you sa ating mga YouTube channel members, Juliet Saito, Vel, Mildred, Julian, Alejandra, Maya 2.6, Michael, Rosel, Belen, Melinda, Jane, Devi, Joy, Gwen, De Luna. Shoutout and thank you rin sa ating mga FB page subscribers, Alicia, Aida, Jovel, May, Ann, Jennifer, Jane, Aida, Aluwap, Emilu, Melinda, Grizel, at ang pinakabago si Shay Santos.